I-check po natin kung paano magbayad sa bagong OWA app, updated OWA apps, yan, through GCash. Magbabayad po tayo ng membership. Click here to renew. So, ayan. Hello sir, magandang gabi. Ba't hindi ako makapag-registered sa bagong OWA apps? Yo, what's up kabayan? Welcome back sa akin channel, OFW Nonoy. Ayan, bali ang sunod ko pong i-share na video is kung paano mag-register sa bagong update na OWA apps. Ayan, kasi binago na naman po nila. Alam nyo naman sa atin, every year na lang, gusto nilang pabago-bago. Ayan, katulad sa pagkuha ng OEC, may bago na naman po silang inano. Anyway, balik po tayo dito sa OWA. At kahit in-update na po nila yung apps sa profile information, hindi pa rin po tayo makapag-update hindi tayo makapag-edit. Katulad ng pangalan natin or may mali sa pangalan natin, marital status, civil status, mga passport, basta hindi po tayo makapag-update ng mga personal info natin. Contact number at email at saka mobile number lang po yung mga ma-update natin. Bali, pararating po natin sa OWA to. Magbabayad na rin po tayo ng membership mga kabayan. Bali, yung kasamaan ko kasi magbabakasyon, yun po yung gagamitin natin sa kanya. Yung i-register natin yung account niya sa OWA, sa bagong update na OWA apps. At magbabayad na rin po tayo ng membership kasi siguro naman narinig nyo na yung kay Senator Erwin Tulfo na OFW pension. Isa rin siyang requirements na kailangan updated rin po tayo sa OWA membership natin. And ang kailangan po para makapag-update po tayo makapag-bayad tayo ng OWA membership online, bali sa GCash po tayo magbabayad. Pwede rin naman bank account, pero unahin na muna natin itong GCash. Sa susunod na video na lang pagbayad sa bank account naman. Kailangan lang yung nakarang OEC nyo at saka passport i-send nyo na po sa mobile nyo. Okay, simulan na po natin. Download lang po kayo sa Play Store ng OWA apps kung Android user po kayo. Search nyo lang dyan OWA. Ito, OWA apps mobile. Yan, OWA mobile app. Install nyo lang yan. Pag tapos na, open na natin. And wag muna po kayong mag-login dyan. Click nyo muna yung sign up here kahit may dati na po kayong account. And katulad dati, personal info yan. Full name, email address, saka birth date. Siguraduhin nyo po tama yung email nyo mga kabayan para makareceive kayo ng OTP. Pag okay na, click nyo na yung sign up. Ayan, tapos enter nyo lang yung OTP dyan. Ayan, nagsend na ng OTP. Enter ko lang. Andiyan po yung OTP sa email. Ayan, one time PIN. Registration. Enter nyo dyan. Tapos click nyo na yung submit. Ayan, click nyo na yung okay. Magkikreate na po tayo ng PIN or passcode natin. 6 digit po yan. Tandaan nyo po yung gagawin yung passcode mga kabayan. Saka ito, tandaan nyo rin tong username nyo. Pag maglalagin, kasama po yan. Click nyo na yung continue. And registration completed na. Click nyo na yung okay. Ito yung sasabi ko kanina, kada login natin yung username or OWA ID natin. Login, tapos passcode naman. So ayan, allow nyo lang yan. Ayan yung dashboard ng OWA apps natin, bagong dashboard. Ito yung sa profile information natin. Andyan po yung details na ni-register natin. Hindi pa rin po tayo makapag-edit dyan kahit na updated na yung apps na bago. Pero okay, balik na po tayo sa dashboard. Magbabayad na po tayo. Una click nyo yung membership information. Tapos send request. Hindi po kaagad makakabayad mga kabayan. Ganun pa rin katulad dati. Upload passport and OEC or contract. Alin po dyan sa dalawa, contract or OEC, pwede nyong gamitin.
Click nyo yung upload documents. Send nyo na. Click nyo na, piliin nyo na kung nasan yung documents na i-upload nyo. Tapos click nyo na yung done. Tapos click nyo na yung submit. Scroll nyo lang. Ayan, lalabas naman dyan pag successful. Ayan. All files uploaded successfully na. Hintayin nyo lang 24 hours ulit mga kabayan. Kasi nakalagay po dyan yung request natin eh. Nakapag-request na tayo. Ayan. Ali after 24 hours, chinek ulit natin. Login po ulit kayo. Balik kayo sa membership information. So ayan, pwede na magbayad. Click here to renew. Accept nyo lang yan. Bubukas ng panibagong window. Click yung pay via land bank. Pilapan nyo lang yung form na yan. Dito sa duration, 24 months po tayo kada magbayad sa OWA. Isang option lang naman yan. Tapos job site. Sa position nyo, tingnan nyo. Job site kung saan bansa po kayo mga kabayan. Tapos click nyo na yung submit. Yan, magbubukas ulit ng panibagong window. Transaction details. Click nyo po itong payment option. Click nyo lang yung select. And sinasabi ko kanina, pwede po tayong magbayad through bank, ATM card, ayan. Pero GCash po ang gagamitin natin. Click na natin itong cash payment. Payment summary, meron po yan transaction fee na 30 pesos. Kaya total niya is 1,461.25. Click nyo na itong box dito, agree. Tapos submit. And magbubukas ulit ng panibagong window, MYEG. Gateway, ito mobile wallet. Kahit anong mobile wallet po dyan pwede nyo gamitin. Pwede ring over the counter, ayan, sa 7-Eleven, Cebuana. Kung saan po kayo magbabayad. Balik tayo sa mobile wallet. Through GCash po. Yan, scroll nyo lang. Andyan po yung payment details. Tapos proceed. Click nyo yung okay. Hintayin nyo lang yan. Tapos, open in GCash. And magbubukas sa GCash nyo. Login lang kayo sa GCash nyo. Share nyo lang location. And yung amount, pay nyo lang. Tapos, proceed nyo. Ayan, successful na po yan mga kabayan. Ayan yung payment result, successful na. Screenshot nyo po yan para meron po kayong reference. Bali magre-reflect po yan sa account natin sa OWA apps, 24 hours din mga kabayan. Pwede nyo na i-close yan, balik tayo sa OWA. Ayan, membership information ulit. Ayan, nakalagay dyan inactive. Bali 24 hours, i-check nyo po ulit. Ayan, chinek natin after 24 hours. Membership information po ulit. So ayan mga kabayan, active na po yung membership status natin. Gawin lang po kung paano magbayad sa OWA membership gamit po yung GCash. Yan, sa bagong OWA apps nila. Maraming po salamat. Ayun kabayan, sana sagot ko yung katanungan mo at sa iba pa po nating mga kababayan. Message or comment lang po kayo sa video dito sa Facebook or sa YouTube. Mag-iingat po kayo lagi sa mga nang-scam mga kabayan, mga nanggagaya ng account. Huwag po kagad kayo maniniwala. Dapat po magdo-double check po kayo para hindi po kayo may scam, lalo na yung gumagamit ng mga online transfer apps. Pakipollow na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page mga kabayan. Maraming salamat po.